Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At itong vlog na ito ay gagawa tayo ng reaksyon patungkol po dito sa sinabi po ni Senator Robin Padilla na dahil dito sa administrasyong Marcos ay napag-iwanan na po tayo sa mga itong economic build-up na sinabi ni Senator Robin, no? Nag-concentrate lang sa military build-up ang administrasyon na ito. Okay? May punto naman itong si Senator Robin. Alam naman natin si Senator Robin Padilla is very passionate, no, when it comes to the country, the Philippines. At may punto, no? Alamin po natin ano yung mga kapalpakan ni BBM dito, no? Bakit napag-iwanan na po na ang ating ekonomiya. Okay? At ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong si Attorney Trixie. Tinuligsa ang proseso ng impeachment complaint dyan sa Kamara against Vice President Inday Sara Duterte. Itong si chairman na si Committee on Justice na si Luis Tro. Okay, alam naman natin si Luis Tro eh. Sunod-sunuran lang yan sa mga tambaluslos dyan. So ito yung ating itatalakay ngayon, no? Bago natin i-play yung mga video na yan, paki-like at saka paki-share, no, para kakalat ito sa taong bayan at marinig ang ating opinion dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Like and share na, and also sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo para updated kayo. Okay? Okay. Ito, panoorin po natin itong si Senator Robin Padilla. Sa shock ka talaga, anong nangyari? Parang, asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan. Pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon. Pero dapat tanggalin din muna yan. Suspindihin muna. Pero lahat po yan may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, babalik mo. Yan ang karakas ng administrasyon na ito eh. Example, yung ayuda. Yung ayuda na yan, band-aid solution lang yan. Pangpatay pangpatay gutom. Pangpawala sa gutom ng mamamayang Pilipino. Pero after, kapag maubos na yung ayuda na yan, wala, balik gutom na naman tayo. So, alam niyo ba kung ano yung tunay na solusyon? Yung magnegosyo taday ni VP Sara. Yun ang tunay na solusyon. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Opo. Madami na namang lilitaw. Kaya sana po,
tunay na to. Ako number one ako na humihiling sa taong bayan. Na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-mosquito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero papaano po natin mapupursige po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tension po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Tsaka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan, ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan, hindi ko sasabihin, kunin natin ang Sabah dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng party dyan. Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito sa matagal na panahon, yan talagang pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin. Dapat talaga dyan, tama nga yung sinabi dati ni Tatay Digong, joint exploration. Kung sino man yung malapit na bansa dyan, yan talaga ang dapat natin gawin kasi wala nang papayag niyan. Dialogo pa rin. Kung susuluhin lang yan ng isang bansa. With Malaysia ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po alam naman po ng lahat na ako po ay Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia, Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan relatives. Opo, at hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi, hinayaan natin matulog bubuksan lang po natin. Bubuksan. At saka willing din ho kayo, bukas kayo na pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin Correct. Ang gusto natin kumbaga, Britain tayo Tayo yung magkakamag-anak buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamit? Actually, yan ang kulang kay BBM Kulang siya sa pakikipagkaibigan ng mga neighboring countries natin. O kung kaibigan man, pero parang nakukulangan pa rin tayo sa kanyang diskarte.
Itin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino. Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng diretsahan doon sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro, ang pinakamaganda po niyan, at ginagawa din yan, lalo Singapore, number 1 yan na mahilig tali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron. Hindi natin dapat i-cancel, pero mararamdaman nila, kasi may mga ano dyan eh. May mga, alam mo na, medyo yung mga bagay na hindi naman kailangan i-cancel. May mga pasyal-pasyal dyan, boss. Ano na yon? Puro meeting lang siguro. Oo. So far, Senator, sa assessment po ninyo sa ginagawang hakbang ng gobyerno laban po dito sa krisis po natin, meron din kayong latest statement na nagpapahayag po kayo ng suporta pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabilangan ng kabilang mga batikos laban sa kanyang pamamahala. Ano ba yung hugot po ninyo dito? Bakit nasabi po ninyo ito sa kabilangan ng mga ilan sa ating mga kababayan? Marami sa ating mga kababayan ay talagang hindi po kontento sa ginagawa po ng Pangulo. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number 1 na oposisyon, Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang magagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero, meron isang dapat na tandaan. At nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yon. Yung akin, ang sa amin lang, Senator Robin, magkatotoo kaya yung sinabi ni BBM? Kasi wala na kaming tiwala sa kanya. pag merong palpak, banatan natin. Oposisyon tayo eh. Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin may point naman si Robin. Purihin natin kung merong magandang nagawa si Bangag. Pero para kasing napobia na kami sa mga sinasabi niya na hindi nagkatotoo. down mo yung tao. Ako ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Opo, at lalo na kanina, nagbigay po ng kanyang President's address ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umaabot na lamang sa 45 days yung supply natin ng langis at nagpapatuloy po ang kanilang pag-uusap
doon sa mga bansang posible nating pagkukunan ng source. At kabilang na nga dyan ang China, yung Brunei, Korea, at iba pang mga bansang nabanggit, Senator. So, papaano po ninyo maipapabahagi sa ating mga kababayan na hindi dapat magpanik kahit 45 days na lamang yung supply ng langis po natin at patuloy ang kanilang paghanap? Wala po kasing mangyayari pag nagpanik tayo, lalo tayong magkakagulo. Yan din po ang gusto ng mga kalaban natin, chaos. Alam nyo, maraming lalo na yung mga komunista, gusto nila yan. Magkaroon tayo ng chaos. Pero wag ho natin yan ibigay. Ang masasabi ko lang po sa inyo, mga mahal kong kababayan, bagamat sinabi ng ating Pangulo na 45 days, pero ito pong nangyari na to. Para pong nung pandemic, di ba? Naalala niyo po nung pandemic, taon ang ating binuno. Ito pong nangyari na ito, hindi po ito pag natapos. Halimbawa lang po, nagkaroon ng milagro at ating pinakinggan tayo ng Iran at ng Israel at ng Amerika na nagkaroon ng peace talks, nagkaroon ng ceasefire. Hindi din po kaagad na babalik ang mga presyo, ha? Opo, hindi po ganyan ang sitwasyon, ano? Tandaan po natin, itong mga huling araw, nagkalusuban ng mga energy installations sa Gulf. Ibig sabihin, tinira na yung mga oil, yung mga gas, yung mga energy installation ng Gulf countries, including Iran and Israel. Matagal po epekto niyan. Hindi po yan wasak ngayon, bukas gawa na. Hindi po yan, matagal po yan. Siguro, ang projected nga po dyan, 6 months ang pinakamabilis. So, ibig sabihin, mga kababayan, huwag po tayong mag-hope sa isang bagay na hopeless. Ano po yung ibig kong sabihin? Hindi po after 45 days magkakaroon na tayo uli ng maraming supply. Hindi po ganon. Ang bansa natin sa oras na to, ang ating administrasyon, kailangan humanap ng kukunan niya ngayon. Kaya po... Paano yan, Senator Robin? Hanggang ngayon, wala pang nakita si BBM. Wala pa siya nakita kang alternate. Wala pa. Pumapasok ang Russia at ang China. Opo, yan po ang tunay na sitwasyon. Opo, yung sinasabing 45 days, yan po yung stock. Stock, yes. Pagkatapos po nun, wag niyo pong asahan, dyan po kasi sa Strait of Hormuz, ang pinapayagan lang po ngayon dyan dumaan, China. Imagine that one. China lang pala ang pwedeng dyan. Yeah, yun pa yung country na inaway natin. Ay nako, BBM. Ako, na lang basta matapos itong termino ni BBM, para sa akin, yun na lang talaga ang tanging solusyon na makaiwas na tayo sa mga problema. Kasi ang unang nagpabigat sa mga problema si BBM eh. Ako I really appreciate Senator Robin Padilla na he is very passionate, no, when it comes to reforming our nation, yung ating bansang Pilipinas. Pero sa panunungkulan ni BBM, parang malabo eh. Malabong mangyari yung pinagsasabi ni Senator Robin. Ako, kapag mapresidente si BP Sara, mukhang yung mga sinabi ni Senator Robin, makatotoo yun lahat. No? Pero ewan ko lang. I don't want to prejudge BBM, no? Dito naman, punta naman tayo dito kay Attorney Trixie, no? Patungkol po sa usaping impeachment complaint laban ni BP Sara. Bakit nasabi ni Attorney Trixie na mali-mali yung proseso ng impeachment complaint nito ni Luis Tro? Okay? Si Luis Tro man ang Committee on Justice chairman dito. Mali-mali raw itong proseso niya. Ito, panoorin po natin si Attorney Trixie. Sinabi pa ni
Congresswoman Luis ko, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. Kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit Correct. may mga issuance of subpoena duces tecum? Clarificatory. Yan ang laging binabanggit nila, rason nila. Kaya gusto nilang papuntahin doon si BP Sara sa hearing. Sinagot na nga kayo sa letter. 'Di ba? Ano pa bang gusto ninyong i-clarify doon? Hindi yan clarificatory question. Correct. Ano yung ika-clarify mo? Yeah, in fact, dun sa issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya eh. So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Kasi halata na gigisahin lang nila si BP Sara sa Pag-usapan po natin itong naganap na nandyan impeachment po ang presence ni BP Sara. hearing or itong pagdinig dun sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kamakailan, attorney, at siyempre naging issue yung hindi paglitaw o pagsipot, pagdalo ng Vice Presidente dyan nga sa ginagawang deliberasyon ng House Committee on Justice. Attorney, batay ba sa ating Constitution o itong sa House Rules, talaga bang mandatory na dumalo itong Vice Presidente o yung respondent doon po sa isang pagdinig? Actually, madiin ngang sinasabi ng Vice Presidente at kanyang legal team na wala namang patakaran, walang rule na nagsasabi Correct. na kailangan dumalo ang respondent. Pag binasa niyo naman, tama naman din sila, nasa bagong rules ng 19th Congress on impeachment na wala nakalagay doon na nire-require yung attendance. So wala talagang kasalanan ang kampo ni BP Sara kung hindi sila dadalo dyan sa mini trial na sinabi nila. ng respondent. Kung kaya't hindi rin pumunta si Vice. But at the same time, meron din silang question tungkol dun sa pag-execute ng Committee on Justice ng kanilang evaluation sa sufficiency in form, substance, and grounds at dun sa kanilang paraan para maghanap ng probable cause dahil yung pag-execute nga nila, ang interpretation nila ay parang mag-conduct nga ng tila mini trial. So, kung dadating si Vice Presidente, it is as though ina-approvean niya yon o nakikisama siya doon sa interpretation nila na ang depensa naman sinasabi na unconstitutional yon. So, pag dumalo siya, parang affirmation ng interpretation ng Committee on Justice sa kanilang role dito sa impeachment. Opo. Sabi pa nga ng House Committee on Justice Chairperson na si Congresswoman Jervil Luistro, attorney, na maituturing o maaring maituturing na culpable violation of the Constitution itong hindi nga pakikilahok ng Vice Presidente dyan po sa deliberasyon ng impeachment complaints. Sang-ayon ho ba kayo dito sa ganitong interpretasyon? No, of course not. Walang nakalagay doon sa sa ligang batas na may obligasyon siya na umattend. So, kung gusto sana nila, nag-file sana sila ng nag-finding of contempt dito kay Vice. Pero at the same time, wala din sa rules yun. So, yung sinasabi nila na violation ng Constitution dyan, wala naman nakalagay sa Constitution na kailangan yan dumalo
siguro dapat ang ginawa na lang nila ay itinuloy nila, o di sige, may finding na lang of probable cause, hindi siya nagpipresenta ng ebidensya. So pwede silang magdesisyon base doon sa kung ano yung nasa harap nila, kung ano yung nakikita nila, katulad nitong yung answer, yung complaint affidavit, yung attachments. Baka hindi sila marunong magbasa eh. Nandun na yun lahat. In-answer ng kampo ni VP Sara through affidavit ba yun? Letter, di ba? Oh. Baka hindi nila marunong magbasa. Kung walang ibang ebidensya na prinisinta. Kahit naman po sa anong klaseng proceeding na mayroong na ang finding ay dapat probable cause, kapag hindi dumating yung respondent, walang choice kung hindi gumawa na ng desisyon base dun sa ebidensyang kinahaharap nila. Correct. Walang threats, walang may culpable violation of the Constitution, walang ganon. Parang overreaching at saka overstepping ng mandato nila itong Committee on Justice. Opo, at maituturing din na isang legal strategy po ito ng depensa, yung hindi pagdalo ng Vice Presidente. Tama ho ba, Attorney? Ay, pwede rin naman po. Pero simple lang kasi para sa kanila ang pag-explain nila eh. Basta dahil hindi tama yung ginagawa ng Committee on Justice, hindi sila makikilahok. It's not even a strategy. Kasi nga, kung pupunta sila, di parang winave ng Vice Presidente yung karapatan niyang questionin o yung hindi niya pagsang-ayon dun sa interpretasyon ng Committee on Justice sa kanilang sariling rules. Opo. At para bang ang dating, para bang kawalan o hindi matutuloy o hindi magpo-proceed itong impeachment dahil wala ang Vice Presidente? Parang ganun po, Attorney. Ano ba yung... Hindi mas mabuti kung hindi matutuloy ang proceedings, sila ang talo diyan. Di ba? magiging epekto po noon? Takbo sa impeachment proceedings, yung hindi naman pagdalo nitong ng pangalawang Pangulo? Well, actually, interpretation uli yan ng Committee on Justice. Dahil nga, kung ganito lang, ang finding lang naman ay probable cause, magdesisyon sila base dun sa ebidensya na hawak na nila, na ipresenta na. Hindi naman nila pwedeng gamitin yung hindi pagdalo ng Vice Presidente para itigil lahat ng mga proceedings. Wala rin nakalagay na ganon. So, kahit sarili nilang rules, halimbawa, pag hindi nag-file ng answer yung respondent, considered lang, di ba, nakalagay sa rules, considered controverted. Ibig sabihin, kahit hindi magbigay ng answer ang vice, dito, in this case, hindi nagbigay ng answer si Vice Presidente, merong effect at very specific sa rules nakalagay. Pero tignan niyo yung decision nila dun sa hindi pag-file ng answer. Hindi binaliwala nila yung mga assertions na dun sa final ni Vice. Pero what they could have done was simply follow the rules at sabihin nila na sige, controverted na lang lahat. Hindi. Ang ginawa nila, parang tinanggap nila yung mga nasa complaint as though totoo lahat. Controverted nga, yun ang ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng i-establish as a fact. So, sariling interpretations ng Committee on Justice, ng sarili nilang rules, taliwas. So, again, sila yung gumagawa ng effect nito. Pati yung decision na dapat ginagawa na nila on probable cause, hindi nila itinutuloy kasi muli, sila hindi sumusunod sa sarili nilang rules. At kung maalala po ninyo, Attorney, itong si Congresswoman Luisto, sinabi pa niya na dapat yung Vice Presidente ang personal na humarap at magpresenta ng kanyang ebidensya. So, hindi na pwede maging yung mga... Si VP Sara pang kanilang hihinga ng ebidensya, sila yung nag-aakusa. O legal counsel ng pangalawang Pangulo, Attorney, na humanap doon sa pagdinig. Yun na nga isa pa yun. In theory, pwede yung mga lawyers, di ba? Walang dahil mayroon kang kinatawan na pinapunta. Pero kung kunwari, gusto nila na examinin
si Vice President o yung respondent Hindi yan pwede. at hindi dumating, walang nakalagay doon ng compulsory processes. Hindi nakalagay doon na may finding of contempt kasi hindi naman siya resource person na pinapatawag in a House inquiry in aid of legislation. Kasi sa rules doon sa inquiry, pwede kang mag-find in contempt. Pero dito, sa sarili nilang rules sa impeachment, walang nakalagay doon na mako-contempt ka kapag hindi ka dumating. So, hindi ko alam kung saan nila hinuhugot yung interpretations nila. Opo, yung sabi pa Kasi puro galing-galingan dyan eh. Akala nila mga matatalino eh. may tuturing na parang mini trial yung ginagawa ng Committee on Justice patungkol nga dito sa kaso ni VP Sara Duterte. Ang mas malala pa actually. So sinabi ni Congresswoman Luisco na ito ay they will conduct something like a mini trial. O di sige, pagdating sa sa hearing the other day, sinabi pa ni Congresswoman Luisco, ang interpretation ng ang ibig sabihin daw ng mini trial ay clarificatory questions lang. O kung clarificatory pala, bakit nagpapatawag sila ng documents? Bakit may Exactly. mga issuance of subpoena duces tecum? Hindi yan clarificatory question. Ano Correct. yung ika-clarify mo? Yeah, in fact, dun sa Alam nyo, napapahiya lang sila sa sarili nilang mga sinasabi. issuance ng mga subpoena duces tecum, kailangan in relation dun sa ika-clarify nila sa existent attachments. Hindi yung magpapasubpoena ka ng mga matters that are not contained in the not proven or not contained within the complaint. Kailangan yung clarification will just make something already clear. Ano na naman in-attach pag pursuant dun sa mga bank accounts niya eh. So ngayon, magpapatawag sila ng records. Hindi clarificatory yan. Establishing pa lang a fact yan. Oo. So, So doon parang nagpapatunay itong na tama yung sinasabi ng Vice Presidente na fishing expedition yung ginagawa ngayon ng Committee of Justice laban po sa kanyang kaso. Exactly. Exactly. Kasi ganito yon. Ang trial means that you will test the facts. Kaya nire-require doon sa rules is a statement of ultimate facts. Ibig sabihin, sila ilalagay nila doon, sinasabi nila, ito ang totoo. She committed this or that. Yung commission, kunwari, of a crime o yung sinasabi na she violated the Constitution, conclusion yan. Ang facts, i-establish mo, sasabihin for example, she betrayed public trust in this manner. O, kunwari, she committed graft and corruption in this manner. So, ilalagay nila doon, ano yung act, ano yung violation. So, dito sa complaint affidavit, ang ginawa ng mga complainants ay naggawa sila ng assertion. Meaning, meron silang bintang pero hindi nila in-establish yun as an ultimate fact. So, kung walang ultimate facts, anong sasagutin ng Vice President? Ano yung purpose ng kanyang pagpupunta? In fact, the whole thing collapses kasi dun pa lang sa ultimate facts hindi nila nagawa. So, may presumption in favor of innocence and in favor of the respondent dito. Sinasabi din na yung strategy ngayon ng House Committee on Justice, kung strategy mong tawag noon, parang nangangalap talaga ng ebidensya laban dito kay Vice President. Oo. Exactly. Kasi diba, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kasama dun sa sa due process na yun, yung pagpupresenta ng kanilang ebidensya. Tapos, depensa lang on the part of the respondent. Anong i-defend ng respondent? Hindi nga nagpapatunay yung kabila. So, instead, ang ginagawa nila, nag-aakusa sila, tapos nagiging burden ngayon ng respondent na patunayan na inosente siya, samantalang wala naman na-establish yung kabila. Even worse,
sa respondent sila kumukuha ng ebidensya para sa akusasyon nila. Very typical nung strategy nila. Sabihin nila, ikaw ginawa mo ito, bigyan nyo kaming ebidensya na hindi mo ginawa. So, di ba, kakaiba talaga yon. Pero kasi sa tingin po ninyo, attorney, sinusunod lamang ng Committee on Justice o ng Kamara yung naging desisyon ng Supreme Court na due process, magkaroon na due process yung respondent, no, na mabigyan para hindi na maulit yung nangyari last time, di ba, na naibasura. Well, actually, hindi nila sinusunod. Kasi bahagi ng due process requirements ay sa fair judge. So, hindi lang yung bibigyan mo ng notice, mayroong procedure. Yung procedure, hindi dapat lip service yan. Dapat talaga, kumbaga, titignan talaga nila yung existence of evidence, titignan, kilatisin nila yung evidence na yun. So, kung hindi sila fair, and in this case, like I said, ginagawa pa nilang burden ng respondent na patunayan na wala siya kasalanan, hindi yan process. Ano yan? If there is a process, pero ni-railroad mo naman, that is not the process. Napaghalataan na kasi, Attorney Trixie, na ano lang, para grandstanding kapag pupunta si VP Sara dyan sa hearing na yan Is due according to the Constitution. So, mali pa rin. Opo, bago ko ipasok kay partner attorney, so malinaw na yung saklaw lamang ng kapangyarihan ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, ay i-affirm na kung may sufficiency, inform, substance, or grounds itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte bago maiakyat doon sa Senado, which is yun po talaga ang proper venue para dito sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Well, sa totoo lang, itong sufficiency, inform, substance, and grounds should be to exclusion of probable cause. Hindi siya kumbaga dapat may purpose ang lahat. Ang Correct. purpose ng House of Representatives, yung impeachment. Sinisita nga sila ni Attorney Paulo Marcoleta diyan, di ba? Yung saan ka ba nakakita? Bago lang narinig namin yung sufficiency in grounds. Di ba? Kasi the term impeachment, ibig sabihin niyan, may finding of probable cause at ifo-forward yung reklamo sa Senado. So, itong lahat ng kanilang rules ay dapat patungo papunta doon. Ano yung ibig sabihin ng probable cause? Ang probable cause means that a person has probably committed the offense. An offense has been probably committed and this person probably committed it using the standard of a reasonable man. So, dito, paanong gagawin ng reasonable man yung ganong klaseng conclusion kung dun pa lang sa statement of ultimate facts, walang facts. Correct. So, again, hindi nagagampanan ng House yung kanilang rule at walang process that is due according to the Constitution. So ayan magaling yung explanation ni Attorney Trixie doon kaya nga para sa akin wag na silang magreklamo kung hindi pupunta si VP Sara diyan. Hindi kayo sasabayan ni VP Sara sa mga trip ninyo. Sa mga naratibo ninyo, sa mga script ninyo. Di kayo sasabayan ni VP Sara. Kaya talagang irritable sila kay VP Sara napipikon sila sa mga ginagawa ni VP Sara, especially itong sina De Lima, sina Shell Jokno, kung ano-ano na lang ang kanon nila, mga pinagsasabi, pati si Ramil Madriaga di ba? Sino ba namang tanga na kinampihan pa? Gustong protective custody ni Madriaga? Ano ba naman yan? So, you heard it with Attorney Trixie Kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, mag-comment kayo. Anong masasabi nyo sa issue na ito, At babasahin natin ang inyong mga komento sa comment section, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa.
At sa mga first time rin dito sa Donmar TV na nanonood, subscribe na kayo ha, kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!